Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Digos sa probinsya ng Davao del Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Digos. Mahimbutad sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 33. Ngunit ang pangako't pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapati. Ngunit ang pangako't pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. Ngunit ang pangako't pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyong paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos. Sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan na patuloy na nagiging dahilan upang kami hindi makapagpatuloy at maganap ang iyong dakilang kalooban. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad at dumadalangin sa iyo, Ama, kami iyong kahabagan at hayaang ang iyong kaluwalhatian at kapangyarihan ay sa amin bumaba upang aming maranasan ang iyong kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. At aming idinudulog sa iyong bayan ng Digos sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Digos nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang isa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Digos. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Exodo, sa ika-6 na kabanata, talata 14 hanggang 27. Ito ang mga puno ng pinagmulang angkan ni na Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Falu, Hezron at Car. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Hakin, Zohar at Saul na anak ng isang Kananeya. Kay Levi naman ay sina Gerson, Kohat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gerson ay sina Libni at Simei. Ang kay Kohat naman ay sina Amram, Izar, Hebron at Uzel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mihali at Musi. At ito ang mga angkan sa lipi ni Levi. Na pangasawa ni Amram si Josebed
na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Isar, sina Korah, Nefeg at Sikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elisaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Abinadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Korah ay sina Asir, Elkana at Abiasap. Ito ang mga angkan sa lipi ni Korah. Napangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron ng isang anak ni Phuthel at naging anak nila si Phinehas. Ito ang mga puno ng mga angkan ng mga Levita ayon sa kani-kanilang lipi. Sina Aaron at Moises ang inutusan ni Yahweh na manguna sa Israel upang mailabas sila sa Ehipto ayon sa kanilang lipi. Kaya't sinabi nila sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ang lahing pinili at binago ng biyaya. Napakahalaga po na ating maunawa na madalas nating laktawan ang mga listahan ng mga pangalan o yung tinatawag na genealogy sa Biblia dahil tila nakababagot ito. At yan po, isang katotohanan, ano po, na kapag dire-diretsong pangalan, ay lalagtawan ko to, ay lalagpasan ko to, ano po? Pero sa Diyos, ang bawat pangalan ay may kwento. At ang bawat pamilya ay may layunin. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, inihayag ng Panginoon. Ano po? Ang Israel ay nasa ilalim ng matinding paghihirap sa Ehipto. Sa gitna ng iyak at dusa, ipinapaalala ng Diyos kung sino sila sa pamamagitan ng kanilang pinagmulan. Kaya alam niyo po, hindi natin dapat binabaliwala yung ating angkan. Saan ba tayo pinanggaling ng Panginoon? Ano po? At wag nating kakaligtaan na ang Diyos ng kasaysayan ay siyang Diyos ng katapatan. Makikita po natin, nagsimula ang listahang ito kina Ruben at Simeon na anak ng nunong Jacob. Si Ruben at Simeon ay may mga seryosong kasalanan sa kanilang nakaraan. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 34 at 35. Si Saul naman ay anak ng isang Kananeya, isang paganong lahi. Ano po? Kapag ating tinignan ito, mauunawa natin na ang Panginoon ay pumipili ng mga totoong tao. Sa gitna ng kanilang mga kahinaan, sa gitna ng kanilang mga kasalanan, hindi hadlang ang madilim na nakaraan ng iyong pamilya para kumilos ang Diyos sa iyong kasalukuyan. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Huwag nating kakaligtaan, nangako ang ating Panginoon kina Abraham, Isaac at Jacob. At yung kahalagahan ng pangakong ito, ating panghawakan. Ano man ang naging pagkukulang ng mga sumunod sa kanila, alam niyo, babalik at babalik ang Panginoon kina Abraham, Isaac at Jacob. At dito natin matatagpuan yung pagpili at paghahanda ng Diyos. Nakatutok ang listahan sa lipi ni Levi. Ang liping itinalaga para sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo, kapag hinimay-himay natin yung biyaya nito, ano po? Ipinapakita rito ang buhay ni Kohat,
Amram at Aaron. Sa pamamagitan ni Amram at Jochebed, ipinanganak sina Moises at Aaron. Ano po? Gumagawa ang Diyos sa loob ng mga ordinaryong pamilya upang maghanda ng mga pinuno. Ang mahabang buhay na ibinigay kina Levi 137 taon, kay Kohat 133 taon, kay Amram 137 taon ay patunay ng proteksyon at pagpapanatili ng Diyos sa lahing magdadala ng kaligtasan. Kaya alam niyo po, ang inyong lingkod ay dumadalangin sa Panginoon, Lord. Kaya mo namang magtagal ang buhay ko. Pero, ang akin pong panalangin ay hanggang doon sa kalooban ng Diyos para sa akin. Pero, nakahanda ako na kung matagal yung panahon na ipagkakaloob ng Panginoon sa akin, lalakaran ko kasi naniniwala akong tapat ang Diyos sa kanyang pangako. May banal na atas sa gitna ng kahinaan. Kapag tinignan natin sina Aaron at Moises, inutusan sila ni Moises. Kaya't sinabi nila sa paraon na palayain ang mga Israelita. Si Moises nauutal sa takot. May takot siya. Si Aaron naman, nagkamali rin sa kalaunan. Dahil silang pinili ng Diyos, hindi binaliwala ng Panginoon yung kanyang pagpili sa kanila. Alam nyo, kapag tinignan natin ito, ang Panginoon ay hindi tumatawag ng mga perpekto. Ano po? Pero, kanyang inihahanda, kanyang sinisiguro na yung kanyang mga tinawag ay magtataglay ng karakter na galing sa kanya. Ito yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay tinatawagan ng bawat isa sa atin na maging malapit sa Kanya. Na sa bawat araw, na sa bawat sandali ay makipagkaniig sa Kanya. Sapagkat sa ganitong paraan, ating mauunawa ang Kanyang kakayahan, ang Kanyang kapangyarihan. Ito yung magiging dahilan kung bakit tayo mananalig at tunay na lalakad sa landas na kanyang itinalaga. Kapatid, kung ikaw ay galing sa isang madasaling pamilya, praise the Lord. Kung ikaw naman galing sa magulong pamilya, tandaan mo, kayang baguhin ng Diyos ang takbo ng iyong lahi simula sa iyo. Katulad ni na Moises at Aaron, may iniutos ang Diyos sa iyo upang ikaw ay maging instrumento ng paglaya ng iba, paglaya sa kasalanan, paglaya sa adiksyon, at kawalan ng pag-asa. Gusto kong malaman mo na ang Panginoon ang gagamit sa iyo upang maisakatuparan ang kanyang itinalagang responsibilidad para sa iyo. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat ikaw po ang patuloy na nagkakaloob ng kaliwanagan upang aming maganap at maunawa ang iyong dakilang kalooban. Panginoon, inihahatid namin sa iyong banal na trono ang aming kahapon, ang aming sambahayan, at aming itinadalangin anumang altar, anumang kasunduan na ginawa sa aming mga kahapon at nakaraan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus.
at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa aming mga buhay. At hayaan mo nga ang altar na ito ang magkaloob ng pinakamataas na papurit pagsamba sa aming manunubos. Maging dahilan upang magkaroon ng katuparan ng kanyang pangako na kung siya'y maitataas, siya ang maglalapit ng kaluluwa sa kanyang paanan. At sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Yesus, ang aming hiling magkaroon ng katapatan, ng katuparan ng mga pangakong ito. Amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Digos sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng unawaan sa iyong katawan. Ikaw po ang magkaloob ng pagpapakumbaba. Ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa na siyang makitang dahilan ng Santong Espiritu upang mag-ugat ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Digos. Maging dahilan nito upang dumaloy ang iyong spirito at kapihan sa bayan ng Digos. Idinideklara namin ang pagkakaisa ng aming Panginoong Heso Kristo at ng kanyang katawan sa bayan ng Digos, and we declare divine revival. We declare the power of the Holy Spirit to flow, and let it be experienced sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng bawat lungsod. Hayaan mong dumaloy ang iyong kalwalhatian. Hayaan mo din dumaloy ang pag-ulan na siyang maging dahilan upang maranasan ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapihan, Lord God, sa lahat ng iyong mga lingkod, bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno at hindi namin pinapayagan ng anumang kasinungalingan. Bagkus sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin na magtagumpay ang iyong kalwalhatian. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pangunguna. Maranasan namin ang iyong pagsama. Lord, we declare that you expose all deception of the enemy. At hayaan mong pagkalantad ng mga ito, Panginoon, ang iyong katotohanan ng siyang maghari. Mangusap ka ng may kapihan, yung hindi nila mapasusubalian at tunay na magtagumpay ka sa aming pinakamamahal na bayan. As we also pray sa mga misyonero, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses, hayaan mong ikaw ang sumama, manguna, magtagumpay sa kanilang pagpapahayag ng iyong kaligtasan. As we also pray sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Study. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa katuparan ng kalooban mo. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa na tinawag at pinili mo katulad ng Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Hayaan mo, amang Diyos, na ang iyong kaluwalhatian ay sumama sa mga bansang ito. Ibaba mo ang iyong apoy ng revival. As we also pray for Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ang mga bansang ito, gaya ng pagkilos mo sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at America. Lord, we declare fire of revival as we declare
peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And God. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.